Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, men and women in uniform, the frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the forces of evil like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Salvador Panelo at ganun din po si Representative Janet Garin. No, kasi po si Salvador Panelo mukhang hindi lang ampalaya ang kinain ito. No, pati suha siguro kinain niya. No, bitter eh. Sobrang pagka-bitter mga kababayan, no? Doon po sa balita ng politiko, mga kababayan, sinasabi doon, worse than martial law. Ha? Yung pagkakakidnap daw, di umano, kinidnap daw yung amo niya na ngayon ay nandoon na sa ICC na si Digong Duterte. Yun daw po ay worse sa martial law. Siyempre buhay na siya nung martial law, baka nasa edad na siya noon, alam niya na ang nagaganap sa martial law. Kaya nasabi niya, yung ginawa daw sa nag-iisang tao na dating presidente ay worse pa sa martial law. Wala daw lawyer si Digong, walang makain, walang ekstrang damit. Patay, gutom na gutom talaga si Digong pala, no? Nung nandyan siya sa Villamor Air Base. Hoy, si IDG Chief, General Nicolas Torre III, ginutong mo pala eh. Ginutong mo si Digong. Hindi mo siya binigyan ng ekstrang damit. Wala siyang lawyer. Oo, hindi daw siya nakita ng kanyang mga lawyer. It is worse than martial law. Oy, talaga naranasan ni Panelo ang martial law noon ni Apo Lakay. Siyempre, buhay na siya niya. Baka aktivista nga siya, baka anti-Marcos nga siya eh. 'Di ba? Mamaya malalaman niyo. Ibig pala sabihin, maganda ang martial law ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mamaya, sasabihin niya yan sa dulo. Ha? Kasi daw po, sasabi niya, ibubuod lang natin yung sinabi niya sa article ayon sa ating pagkakaintindi na kinidnap daw po, yung kanyang boss amo sir na si Digong Duterte. No? Hindi daw siya binigyan ng kanyang lawyer. Paano si Medel Dia? Di ba lawyer naman si Medel Dia? Oh, bakit si Medel Dia ang nakikialam, no? Si Medel Dia ang nakikipag-usap kay General Torre. At mind you, nakita ko doon sa loob si Torion. Bakit hindi ka kasi pumunta, Panelo? Where are you? Bakit ang nakikita namin nandun sa labas si Bongo, nandun si Silvestre Bello, si Vic Rodriguez? Where are you, Panelo? Para naman sabihin mo ako ang lawyer ni Digong, di sana pinapasok ka ni General Torre. Where are you? Tapos ang sinasabi niya, yun daw pong warrant of arrest is soft copy lang daw, soft copy. At least may copy. Alam na meron siyang arrest warrant. O, di ba? Uy, kayo naman. Oo, ang masakit pa daw, pinull out daw, pinull out. Pinull out si Digong sa kanyang dinner. Totoo ba? Pinull out ba talaga sa dinner? Alam ko, sinalubong na siya dun sa naglalakad sila doon sa tarmac eh. 'Di ba? Tapos dinala sa Villamor Air Base. Ikaw naman Panelo, yung accounts mo naman medyo masyado kang mag-exaggerate. Sobrang paawa ang kwento ni Panelo. Talaga inaantig mo ang aming damdamin. Hindi po, alam po namin ang nangyari base sa kwento ni General Nicolas Torre III kasi siya ang on the spot doon. Ikaw, where are you? Ni hindi daw siya binigyan ng ekstrang damit si Duterte. Yung damit niya, yung pa rin galing Hong Kong.
Ibig sabihin mga kababayan, napagpreparahan na yan. Kinuha na yung gamit niya, yung luggage niya from Hong Kong. Ikaw naman Panelo. Kami pa ang uululin mo no? Sobra lang pagkain mo ng ampalaya at suha no? Ano pa ba ang mga pagkaing mapapait, no? Sobrang pait si Panelo, kaya tignan mo itsura mo, oh. Panelo, wag mo na kaming utuin. Okay? So sabi niya, it is worse than martial law. We are veering towards dictatorship. Yes, this government is dictator. Talaga? Talaga? Diktador ang Pangulong Marcos? Diktador na sa'yo yun? Wow naman! Oo. Naka-martial law pala tayo. Worse than martial law, mga kababayan. Nakakahiya naman pala, Pangulong Marcos. Hindi man lang kami na-inform na martial law pala sa Pilipinas at ikaw ay diktador ayon kay Panelo. Di ba? Napakapait. Kumbaga kulang na lang kantahin ni Panelo, napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng Tatay Diggs ko. Napakasakit, Kuya Eddie, ngayon nag-iisya doon sa sahig. Tapos ang tindi mga kababayan, sabi niya, buti pa nung panahon ng martial law, doon nung panahon ng martial law ni Apo Lakay. Kasi daw silang mga lawyer na siya siguro noon, hindi ko maalam, wala akong pakialam dyan kay Panelo. Sabi niya, mabuti pa nung panahon ng martial law, kaming mga lawyer, namimit namin, nakakausap namin ang aming mga kliyente sa kulungan, saan man, sabi niya. O, pinapayagan daw sila ni Pangulong Lakay. So, therefore, walang suppression ng karapatang pantao nung panahon ng martial law ni Apo Lakay. Sa mismong bibig mo yang galing, Sabi niya, mabuti pa nung panahon ng martial law, kaming mga lawyer ay nakakausap namin aming mga kliyente sa kulungan o kahit saan man. O, di ba? Bakit yung mga nagsasabing iba, wala kaming karapatan? Nahuhuli yung mga sinungaling sa sarili nilang bibig, mga kababayan. So therefore, kung yun ang aking pagninilay-nilayan, maganda pala ang martial law noon ni Apo Lakay. Protektado pa ang human rights ng mga nasasakdal. Kay Digong, wala ngang martial law, pero wala siyang pakialam sa human rights, na kung saan ang Commission on Human Rights ay nakalagay sa ating konstitusyon. Isang komisyon, pero anong sabi ni Digong? Wala akong pakialam sa human rights ng mga yan. Sa kanya, pag ikaw ay allegedly criminal, allegedly suspect, hindi ka pa dumadating sa hukuman, wala pang desisyon o final decision sa iyo ang korte na ikaw nga ay isang kriminal, para sa kanya, allegedly lang, napagbintangan ka lang, no? Dahil may galit sa iyo, wala ka ng human rights, tegi ka na. Diba? Ganon. So Panelo, ngayon, nasaan ang martial law sa Pilipinas? Binokya po siya dyan ni Representative Janet Garin ng 1st District ng Iloilo. Remember, si Janet Garin, dating DOH Secretary. Ano ang sabi ni Garin? Malayo po sa katotohanan. Article din po yan, no, sa Politico, I believe. Malayo po sa katotohanan na martial law po o dictator ang Pangulong Marcos. Kung diktador ang Pangulong Marcos o martial law, sana wala na pong eleksyon. Di ba nakita nyo yung difference? Kung kayo maniniwala kay Panelo, usisain nyo muna. Nasaan ang deklarasyon ng martial law? Hindi naman nanghingi ng martial law ang Pangulong Marcos sa Kongreso. Panelo, wag mo kaming bulagin dahil sa konstitusyon, ang gagawin ng isang Pangulo bago siya mag-declare ng martial law, hihingin niya muna, ididepensa niya muna sa Kongreso. At ang Kongreso ang magdi-decide kung papayagan siyang mag-martial law up to the 60-day period. 60 days lang ang ibibigay sa'yo. Ginawa yan ni Digong sa Marawi, 60 days lang. After 60 days, bago matapos ang 60 days,
Humihingi ulit siya na extension. Nung ni-review ng Kongreso, sabi sa kanya, no, that's it. Oh, di ba? Ganun ba ginawa ng Pangulong Marcos? Kaya wag mo kaming bulagin. Ang pwede mo lang bulagin, Salvador Panelo, dyan sinasabi mong worse than martial law, ha? Ay ang mga tanga at bobong mga didi shit. Ano pa sabi ni Garin, mga kababayan? Ang Pangulong Marcos nangangampanya pa para sa alyansan ng bagong Pilipinas. Ayun ba ang diktador? Ayun ba ang mag-martial law? O, di ba? At ganun din po, ha? Ginagawa po lahat ng gobyernong Marcos ang paraan para po maibsan ang kagutuman, maibsan ang kalagayan ng tao sa pagtaas ng bilihin. Pinipilit ng administrasyong ito lahat ng paraan para po hindi lalong magsaper ang mga lalong-lalo na nasalaylayan pagdating po sa ekonomiya ng kanilang pamumuhay. Di ba? Kung pwede nga wag na lang puro ayuda, pero ano magagawa mo? Nagsasaper ang tao dahil nga sa inflation, lalo na ngayon, nagtaas ng tariff. Ang US, ang Canada, ang Mexico, ang China, o ano pa, pati nga sa Europe, pinupuntirya na ni President Trump. O pag ganun po, apektado po ang buong mundo, lalo na rin ang Pilipinas. Kaya ang Pangulong Marcos, no, kung pwede nga lang ideklara niya na lang martial law para magtigil na itong mga kurimaw na mga didishit na ito, na mga fake news maker na malakas magpaawa, no? Gumaganyan sila kasi nasasaktan sila. Hindi nila makuha yung kanilang gusto. Puro personal interest, puro mga shellfish, puro mga makasirili. No, pag hindi po angkop sa kanila, o yun, fake news tayo, siraan natin. 'Di ba? Kung ang gawin nyo na lang, makipagtulungan kayo. Kung talagang magaling ang lawyer ni Digong doon sa ICC, baka malusutan ni Digong yan. 'Di ba? Harapin ni Digong. Umamin siya. Sa mismong bibig niya na nahuli siya. Sa hearing sa Senado, sa Quadcom, sinamin niya. O ano pa? 'Di ba? Panelo, bakit bitter na bitter? Bakit di ka sumama sa kanya sa ICC? Bakit ka nandiyan sa Pilipinas? Bakit hindi ka mag-entry as one of his counsel o lawyer, 'di ba? Ang binibira mo ang gobyerno, o antayin mo yung petition mo. Ha? Yung petition mo kasama mo ang anak mong lawyer na yung writ of habeas corpus na pababalikin si Digong dito sa Pilipinas. Oh. Pero ang sabi ni Carpio, mukhang malabo Saka yung mga ibang political expert, malabo. Kung gusto mo, Panelo, samahan mo siya dun, o di ba? Si Robin nga nandun na wala kwentang senador Kaya binokya po ni Garin si Panelo. Anong martial law pinagsatabi mo? Anong diktador ang Pangulong Marcos? Kulang na lang sabihin ni Garin, yung diktador nandun na sa ICC. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.